Tayo po'y tuloy-tuloy at tayo po'y magpasalap magnalangin sa ating dakilang Diyos. Una, dakilang Diyos, narito kami malapay noon, nagpapasalamat sa iyo. Haladuyo sa iyong gabaya at upang samahan mo kami sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong presensya, O Diyos, haladuya. Ang bawat wagkilo mo sa bawat yugto, maraming salamat, O Diyos, haladuya. Narito kami ngayon malapay noon sa bahagi, O Diyos, haladuya ng aming pagbubuklat ng banal na kasulatan. Hallelujah. At narito kami malapay noon. Lumalapit ngayon sa iyo. Humingi ng habag sa iyo. Patawarin mo kami, dakilang Diyos, upang sa oras na ito. Hallelujah. Bigyan mo kami, hallelujah, ng kasabikan, makinig. Bigyan mo kami malapay noon ng pangunawa. Hallelujah. Upang habang kami tumatagal, lalong lumalalim ang aming pangunawa sa iyo, mga salita. Opo, dakilang Diyos, dalangin po namin sa panguna po ng aming President the Lord. Samahan mo kami ngayon sa oras na ito, sa bawat aming bamasahin, sa bawat paliwanag, ikaw pa rin malapay, i-anoint mo, O Diyos, sa ganang ay wala po kami magagawa. Gamitin mo lang kami instrumento, Diyos, hallelujah. At narito kami malapay noon, sama-sama ngayon, lumalapit sa iyo aming sinasaway. Sa Panginoon, beloved President, namin sinasaway lahat ng unang hadlang sa oras na ito. Kawalang pananapara, doubts, lumayas ka sa pangalan ni Kristo, in Jesus' name. Cast out hindrances, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. At dayon niya mo Diyos, puri ng ating pinamamalapay noon at una ang pinakamataas na pagdadakil at pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos. So, wala pong iba kundi ang ating Lord Kristo. At pangalawa, dobling paggalang sa ating ginagalang beloved Praise the Lord, beloved and Honorable Pastor Wisdom Almeida, Assistant Pastor Almeida, sa lahat ng mga turo na kanilang iniwan, hallelujah, sa atin. At alaala sa lahat ng mga turong iniwan sa atin. Praise the Lord. At hindi lang alaala kundi pagbibigay halaga. Puri ng ating pinamamalapay noon. No? At pangbati rin sa lahat ng mga beloved Almeida children, sa lahat ng mga beloved family, at sa lahat ng mga kapwa manggagawa, mga mangaral, lalo sa lahat ng mga ginagamit ng malapay noon. Lalo sa inyo po lahat-lahat, mga minamahal, kung may bisita, welcome kayo lagi sa gawain ng ating pinamamalapay noon. Pagbati rin sa lahat-lahat ng nanonood sa mga live webcast, at muli, ang pinakamataas pa rin na pagluwalhati ay tanging sa ating dakilang Diyos. Amen. Ngayon, atin buksan po ang ating mga banal na kasulatan at dito po ay ang pag-usapan dito po sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, verse 13 to 19. Praise the Lord. Sa unang bersikulo, kayo pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata 16, 13 hanggang 19, ganito pong sinasabi. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad na sinabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sa 14, at kanilang sinabi, anang ilan? Si Juan Bautista ang ilan, si Elias at ang mga iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa 15, kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? 16, at sumagot si Jesus. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa 17, at sumagot si Jesus at kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sabagkat hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sa 18, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, ay sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anong iyong talian sa lupa at tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin malapay noon. God bless you, beloved Bible reader. Praise the Lord. Ito po ay atin basahin ngayon sa iglesia. Isa-isahin po natin yan. Alam kong nawanawan natin lahat yan, pero wala pong masama kong ating ulit-ulitin at bigyan natin ng bigat. Amen.
Palakpakan po natin ng malapay noon sa iglesia. Sabi po rito, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man? So ito po, ang malapay siya po'y nagtatanong. Malapay nagtatanong sa kanyang mga disipulo kung ano ang pagkakilala ng mga tao sa Kanya. At anong sagot din sa may 14? Sa 14, and they said, some say thou art John the Baptist, some Elias, others Jeremias, or one of the prophets. So itong bersikulo, ito po ay nagsasabi, walang malinaw. Yung kanilang sagot ay walang malinaw sa kanila at sa mga tao kung sino itong anak ng tao. Sino itong ating mahal na Jesucristo? Amen. Isa rin kayo. Isa rin kayo, hindi rin malinaw. Amen. Sabi po rito, and they said, some say that thou art John the Baptist. Some say Elias. Some others Jeremias. And one of the prophet. Yan po ang sagot nila. Wala malinaw kung sino ang ating mahal na Jesucristo sa kanila. Pero nagtanong uli ang ating mahal na Jesucristo. At dito sa may 15, anong sabi sa 15? He said unto them, but whom say ye that I am? Ang ibig sabihin, pero kayo mismo, anong masasabi niyo sa akin? O, anong sagot ngayon? Dito sa may 16. Si Simon Peter, nakita po natin, sumagot, sabi po rito, and Simon Peter answered and said, thou art Christ, the Son of the living God. Nakita po natin, sa kabila ng siya po'y walang duda at sumagot, at sabi niya, thou art the Christ, the Son of the living God. Palakpakan po natin ng ating pinamamalapay noon. Ito ngayon, mababasa po ng kasunod, sumang-ayon naman ating mahal na Jesucristo. Hindi na sinabi, mali ka Pedro. Kundi anong sagot ng ating mahal na noon? Sa 17, Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Kuna nagasat ka Pedro, tahaan nga lasag ken dara, iti nang ipaltiing kanyam, no di ka ti ama, nga adda iti sa dilangit. Maday na yaw ti Apo. Puri ng ating pinamamalapay noon. Totoo nga, mapalad, nagasat. Manmanon samot iti pagpaltiingan ni Apo. Manmano ti tao, nga katungtong ni Apo Diyos. Manmano ti tao nga agrebil ni Apo, kada na espirituan na banbanag. Kadakwada amin nga disipulo, 12 nga disipulo. Naglawag iti sungbat ni Peter, kuna, thou art the Christ, the Son of the living God. Dito, madagdagan po natin ito, bago natin ibalik dyan. Sa Gospel of St. John, chapter 6, verse 66 to 68. Kylie. Gospel of St. John, chapter 6, verse 66 to 68. Alam mo, panahon nangaral ang malapay noon. Sabi ng mga Jesus, except you eat my flesh and drink my blood, you will not enter into the kingdom of heaven. Malaksig no, kanan nyo tilasag ko, kan inuman nyo tidarak, saan kayong agtawid itibiyag ng nanayon. Hindi po birong pag-uri ng pangangaral yun. Amen. Yung katagang nabanggit na malapay ng Jesucristo niyan, maraming na-offend, maraming natisod. Sa madaling gano'n, maraming natisod. Kung itaas natin yan sa 63,
Sabi ng anong klaseng pangangaral ito? So, sino ba sasabihin mo, malaksig no, kanon nyo tilasag ko, inumon nyo tararak, ang kayo nga magtawid itibiyang gagnanayon. Pero sinabi na mismo yun. Kaya maraming natisod, ang resulta, umalis sila. Ang natira, 12. Nung natira yung 12, sabi ng doon sa 66, tinan mo sa 66, verse 66, basahin po natin. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Yung mga kasama, umalis sila. Hindi lang sumama. Pero 67, anong sabi po rito? Then said Jesus unto the 12. Sino ang kausap ngayon? Natira, 12. Will ye also go away? Kayo ba rin ba'y aalis? Sagot ni Pedro. Si Pedro ulit, si Peter. Anong sagot sa 66? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Anong connection ito sa ating unang nabasa? Nung sabi na, Thou art Christ, the Son of the living God. Ngayon, sabi po rito sa nabasa natin, Thou hast the word of eternal life. Anong ibig sabihin yan? Mirong malalim na revelation kay Peter, Simon Peter, sino ang ating mahal sa Kristo? Kaya umalis man ang marami, natira sila. Dahil naitanim sa kanya, Jesus, the Christ of the living God. Praise the Lord. At sabi niya, He is the word of eternal life. Palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. At ngayon, mababasin po natin dito, sabi ngayon, sa 17, balik tayo sa pinaka-versikulo po natin. Matthew chapter 6, verse 17. Mateo, kabanatang 6, ang talatay 17. Dadapat ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan. Matthew, chapter 16, verse 17. Excuse me po. Ang kabanatang 16, ang talata ay 16 o 17. Chapter 16, 17. Kabanatang 16 ng Mateo, ang talata ay 17. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Ibig sabihin, ang mahal pa Yesu Kristo, siya hindi mo nagsisinungaling. Amen. Siya ay dakilang Diyos. Hindi siya nagsisinungaling. Kaya sa 12, isang nakikita niya, siya ang sinabihan, mapalad ka, Pedro. For flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Sa 12, ang binigyan ng mas malalim na revelation ay si Simon Peter. Puri ng ating pinamamalapay noon. Anong kasunod ngayon sa 18? Sa verse 18, ay masasabi po natin, 16-18 ng Mateo. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Puri ng ating pinamamalapay noon. God bless you, beloved Bible reader. Malaman na pagpalak sa kanang salita. Ito, di balik, kahit ilan ng bersikulo po natin, kahit dahan-dahan po tayo. Ang mahalaga, maunawa natin na maayos. Sa nakaunawa, makinig lang kayo. Sa hindi, sa mga nais natin impart sa kanila para meron tayong magandang pangunawa. Amen? Mahalaga kasi ang revelation. Mahalaga makilala mo sino ang Admor Kristo sa buhay mo. Amen? Anong dahilan? Bago tayo magpatuloy niyan, marami tayong pinanggalingan.
Jesus din ang sinasabi. Dakilang Diyos ang sinasabi. Pero bakit ganon ang ating pananampalataya? Hindi lumago-lago. Amen. Kailangan merong malinaw revelation. Ada narawag nga paltiing sino ni Apo Kristo itibiyag tayo. Amen. Praise the Lord. So kuna na to. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock, anong tinatawag din rock? Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Upon this rock, sino ang bato po rito? Walang iba, ang ating mahal sa Kristo. Amen. Siya ang nai-reveal. Upon this rock, Jesus, which is revealed. Purin ang malapay noon na siya ang Christ of the living God in the word of eternal life. Palakpakan po natin malapay noon. I will build my church. So kailangan ng iglesia ang kanyang pundasyon, totoong revelation. Amen. Ang matibay na iglesia kailangan tumayo sa magandang pundasyon. Ang pundasyon na ito, walang iba, kundi meron kang dapat malinaw, kilala mo sino ang ating mahal sa Kristo. Hindi lang baka-baka, baka si Elias, baka ang daming baka. Hindi kapat malinaw sa iyo. Katinan nyo, maraming nag-aral sa mga Bible school. Pero wala pa rin marinaw na revelation sa kanila. Ang tingin nila sa Diyos, 3. Pero dito, hindi pinag-uusapan ng 3 Diyos dito. Iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. Praise. Kailangan ang mensahe po rito, ang matibay na iglesia na hindi magagapi ng kaaway. Kailangan tumayo sa totoong iglesia. Praise the Lord. Nang iglesyang ito, kailangan ang iglesia tumayo sa totoo, magandang pundasyon. Walang iba. Walang ibang itong magandang pundasyon, kundi ang bato ng tinutukoy po rito, malaking bato, ang ating mahal na Kristo. Palakpakan po natin ng ating pinamamalapay noon. Praise the Lord. So, sasabay dyan, dapat meron kang malinaw, pangunawa, sino ang ating mahal na Kristo sa buhay mo. Kasi pag kulang pangunawa mo dyan, apektado ang ating pananampalataya. Puri ng ating pinamamalapay doon. Sabi, in the gates of hell shall not prevail against it. Hindi ma-overcome ng kapangyarihan. Ano gates of hell? The power of hell. Hindi wala siyang kapangyarihan para walang sa kapangyarihan para talunin ito. Tingnan po natin. Ngayon, tingnan po natin sa verse 19. Verse 19, Kyle. Dito po sa aklat na Mateo, ang kabanata 26, ang talata 19, ganito po sinasabi, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. Purin mo lang Panginoon. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Meron bang Ilocano niyan? Ited kunto, gan ka, dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo dito'y daga, maiparit to, met sa di langit. Ket ti anyaman ay palubos mo dito'y daga, may palubos to met sa di langit. Anong ibig sabihin yan? Puri mga Panginoon, napansin po natin, ang binigyan ng susi, ang ating beloved Peter. Sabi na, itid na, ditulbak. Balik tayo sa Iglesia. Sa Iglesia, basahin po natin. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Ano bang susi at tinutukoy po rito? It is authority. Amen. I will give you the authority of the kingdom
Anong ibig sabihin yan? Bibigyan ng authority. Praise the Lord. Kaya sabi po rito, magkadugtong yan, whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound on heaven. Ano mang tatalian mo dito sa lupa, ay tatalian din sa heaven. Ano siyang biyan? Pipigilin. Pipigil mo sa lupa, pipigilin sa langit. Puri malapay noon. So, siyang binigyan ng susi, ang ating beloved Peter. Puri malapay. Bakit siyang binigyan? Bakit siyang binigyan ng authority? Yan ay sumisimbolo ng authority. Bakit siyang binigyan? Sa dami nilang na 12, siyang pinili, binigyan ng authority. Bakit? Siya ang nagkaroon ng totoong pangunawa. Puri malapay noon. Ano bang tinutukoy po rito? Authority para mangaral ng Ebanghelyo. Amen ba, minamahal? Para buksan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Puri ng ating pinamamalapay noon. Kaya sabi, habang ipapangaral mo, nandiyan authority sa'yo. Bago tayo magpatuloy dyan, tulad nga nasabi ko, meron tayong mga kanya-kanyang pinanggalingan. Nakikinig din tayo ng pangangaral. Puro apo Diyos din. Kaya lang, bakit walang resulta sa ating buhay? Amen? Bakit walang resulta sa buhay? Walang nangyari. Anong dahilan? Kailangan ang tao pala may gagamitin ng tao, may authority. Amen? Meron daw siya may hawak ng susi. Meron siyang authority para sabihin mo. Alam mo ang banal na kasulatan, ang mabuting balita, ang Ebanghelyo, yan po ay banal. Hindi mo basta-basta ibigay yan sa hindi nakakauna. Yan po ay pinagkakatiwala sa taong banal din na isip. Meron siyang malalim na pakunawa. Malalim na revelation. Praise the Lord. Anong karapatan mo ipangaral kung mismong hindi mo totoong kilala? Amen ba, may minamahal? Oh. Papangaral mo mabuting balita, hindi mo kilala mismo ang ating dakilang Diyos. So, siyang binigyan, bakit? Meron siyang malalim, revelation, kilala niya mismo ang kanyang tinutukoy, kilala na mismo ang kanyang ipinapangaral. Palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. Kaya yung sabi na, ang talian mo sa lupa ay tatalian din sa langit. Ibig sabihin, ang pipigilin din sa lupa, pipigilin sa langit. Sino makakalakit sa langit? Yung totoo may pananampalataya. Amen? Kung papasok tayo, sinong pumunta ng langit? Yung totoong may pananampalataya. Totoong pananampalataya. Kaya yung authority na yan, siya po ay nangangaral ng totoong mabuting balita. Praise the Lord. Ang totoong mabuting balita, yan po ay nagsasabi ng tabang dapat gawin mo at ang hindi mo dapat gagawin. Palakpakan po natin ng ating pinamamalapay noon. Kaya sabi ng ating malapastor, yung mababakla, hindi pupunta ng langit. O diba? Nakuha niyo ba? Yung mga bakla tuboy, hindi pupunta ng langit. Totoo naman. Approve sa langit yun. Amen ba? Yung sinasabi ng tao ng Diyos, kanunan diyan, approve sa langit. Oh. Pero yung kanyang pangangaral ng mabuting balita at ikaw ay nakikinig dahil mabuti, the gospel of salvation, ikaw ay kakalagan. Kung ikaw ay makinig ng mabuting balita at tanggapin mo ang sentro ng mabuting balita, ang ating Lord Kristo, ikaw ay kakalagan sa kasalanan. Palakpakan po natin na ating pinamamalapay noon. We are slave of sin. Tayo po'y alipin ng kasalanan. Pero pag ikaw ay makinig sa taong ginamit ng malapay noon, makinig ka sa taong binigyan ng authority, ng susi, ng gospel of salvation.
ikaw ay kakalagan. Amen, mga minamahal. Approve sa langit yun. Hindi ka basta-basta pupunta ng langit. Makinig ka na gospel of salvation. Puri malapay noon. At yung nagdadala ng gospel of salvation, yung taong binigyan ng susi. Yung taong binigyan ng authority. O palakpakan po natin ng ating pinamamalapay noon. Sa una, si Peter ginamit para mabuksan ang gospel of salvation sa mga Hudyo. Sa una, ang malapay noon. Siyang ginamit, mabuksan ang gospel of salvation sa mga Hintil. Puri ng ating pinamamalapay noon. So, yan po ang ibig sabihin niyan. Ang kakalagan dito sa lupa, kakalagan din sa langit. Sa kanyang pangangaral na mabuting balita, nagbibigay ng kalayaan sa pagiging alipin ng kasalanan. Praise the Lord, yung makikinig at tumatanggap pa, sila po ay nagkakaroon ng totoong pananampalataya at pinagtatrabaho ng pananampalataya upang sila ay makapasok ng langit. Amen. So, yan po, yung sabi doon, kakalagan din sa langit. Ang ibig sabihin, approve sa langit yun. Bakit? Lahat yan naaayon sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng pupunta ron na salungat sa salita ng ating pinamamalapay noon. Kaya, yung mga mangangaral, ang dala-dala nila, gospel of salvation pa rin. Puri ng ating pinamamalapay noon. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Bakit natin natapik yan? Si Peter, ako'y naniniwala, habang gumugulong ang panahon, lumalalim at lumalalim ang pangunawa ng mga disipulo. Amen. Meron silang magandang revelation galing sa ating dakilang Diyos. So hindi lang si Peter ang ginamit, kundi sila po'y ginamit upang ipangaral. Binigyan ng authority, bigyan upang ipangaral ang gospel of salvation. Palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. Kaya lang dumating ang panahon, mga apostoles, taon na rin yan eh. Natapos ang termino nila dito sa lupa. Hindi pa tapos ang mission. Kailangan ipagpatuloy. Kailangan may mapagkatiwalaan pa rin. Ipangaral ang mabuting balita. Praise the Lord. Kailangan may bigyan pa rin ng susi. Kailangan may bigyan pa ng authority. Dahil hindi ka basta-basta mangaral kung walang authority sa'yo. Kaya sa pinanggalingan, ayun, nakikinig tayo. Walang nangyari. Anong dahilan? Wala kasing authority sa kanila. So, sa maigsing salita, dumating sa atin panahon. Sa atin panahon na mismo. Sino binigyan ng revelation? Sa atin panahon. Ako'y naniniwala ang ating ginagalang mga pastor. At ako'y naniniwala. Kaya ganon katapang ang ating ginagalang na mga pastor. Wala siyang pagdududa. Praise the Lord. Yung kanyang pananalita, makita nyo. Yung kanyang tapang nangangaral. Wala siyang inaatrasan. Anong dahilan? Mayroong matibay na revelation sa kanya. Alam niya ang kanyang dinadala. Hindi sabi-sabi, hindi kwento lang. Kaya dumating man ang mabigat na mga pagsubok sa mga buhay. Alam natin yan. Dumaan sila sa mabibigat. Tribulation sa kanilang buhay. Habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, dumadaan sila na mabigat. Pero ako'y naniniwala dahil sa matibay na revelation. Ba't mahirap? Patuloy silang nagpakumbaba. Patuloy umasak. Patuloy umiyak.
humingi sa habag ng malapay noon. At patuloy din ang biyaya. Dahil pangako ng malapay yan eh. Amen. God gave it grace to the humble. Paano natin makita ang isang malalim na humility sa ating mga pastor? Ako isa naniniwala sa isang bagay na ito. Yung laging nag-aayuno. Amen, mahal. Mahabang pag-aayuno. Hindi po biro mag-ayuno. Habang humaharap sila ng mabibigat na problema, ayuno. Puro ayuno ang ginamalapak. Yung mahabang pag-ayuno, hindi po biro yan. Pero ako nawa, dahil sa pagpapakumbaba rin, sabi ng Biblia, God give it grace to the humble. Ano mang grace? Ano mang grace? Sa isang paliwanag grace, abiyaya, yan po ay power galing sa Diyos para tulungan ka. Para tulungan ka, gawin mo ang kalooban ng malapay noon. Palakpakan po natin malapay noon. Yan po'y binibigay. Pero kano yung binibigay? Sa nagpapakumbaba. God resists the proud, but give it grace to the humble. Kaya tingnan niyo sa verse 7. Sa verse 7, James chapter 4, verse 7, submit therefore to God. Sa 6 muna. Basahin natin sa 6. Santiago, Kabanatang 4, ang talata ay 6 hanggang 7. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, tatapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop kayo sa Diyos, tatapwat magsisisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Amen. Praise the Lord. Sabi doon, tinan mo yung verse 7, ang kasunod, sabi doon, submit therefore to God. So, anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Isang paliwanag niyan, yan po'y submission. Amen? Ang pagpapakumbaba ay submission. Kaya sabi rito, submit yourself therefore to God. Pakumbaba ka. Papasakop ka sa ating malapay noon. Sa paano? Hindi natin makita. Meron siyang salita, dala ng mga aral. Palakpakan po natin malapay noon. Hindi salita ng mga ngaral yun, salita ng Diyos. Igalang po natin, pasakop po tayo. At pangako na malapay noon, pag ikaw yung pasakop, sa babano, obedience. Pagsunod yan, yung pasakop. Yung pasakop sa may pasakop, hindi ka sumusunod, hindi totoo yan. Ang submission, nakikita yan sa pagsunod. Sabi, submit yourself therefore to God. So that is humility. Anong kasunod sa humility? Grace. Biyaya. Bakit sinang biyaya? Hindi mo binibili yun. That is a gift. Bigay lang sa'yo kung ikaw ay nagpapakumbaba. Malakbakan po natin malapay no. So ang kasunod niyan, resist the devil. Hindi mo kayang i-resist ang devil kung wala kang power. And that is grace. Resist the devil and he will flee from you. Puri ng ating pinamamalapay noon. So, ang ating beloved perish in the Lord, sa kabila ng matitinding kanilang dinadaanan, grabe ang kanilang pagpapakumbak. Umaasa lagi sa ating malapay noon. Sila po'y umasa sa malapay noon. So, sa Panginoon, pagsamba, prayer, fasting, hindi na mamalayan, nandyan yung power, nalulusutan nila lahat yun. Amen? Nalulusutan nila yun. Puri ng ating pinamamalapay noon. Itong kanilang tinuturo na totoong ebanghelyo, the true gospel, itong kanilang daladala ng kanilang ipinapangaral, laging nakasentro sa magandang pundasyon, sa totoong bato, ang ating Lord Kristo.
ito ang pundasyon ng iglesia sa Jesus Miracle Crusade na hindi kayang itumba ng kaaway. Palakpakan po natin ng malapay noon. Sa kabila, nandun ang talagang atake ng kaaway. Pino ang iglesia ng malapay noon sa Jesus Miracle na natili pa rin, nakatayo, nagsasabi, buhay ang aming Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. Kaya't ako'y naniniwala na sa ating panahon, praise the Lord, ating beloved, praise the Lord, sila rin ang binigyan ng key of the kingdom, the authority to bring the gospel. Praise the Lord, gospel of salvation. At sa kanilang pangangaral, puri ng ating pinamamalapay noon, praise the Lord, tayo naman ang nakinabang. Amen. Yung totoong pangangaral na may power, tayo rin ang nakinabang. Ganon din, tayo po ay binigyan ng revelation. Hindi natin maabot man ang ating praise the Lord, pero dumating ang revelation sa atin. Hindi sa pinaggaling ng tao. Napansin niyo yan? Siguro kayo, meron kanya-kanyang karanasan yan. Dahil meron tayong pinanggalingan. Apo Diyos din ang sinasabi. Kasi lang, pangunawa natin iba. Nung dumating po tayo, tumaas ang pangunawa. Meron palang iisang Diyos. Praise the Lord. Sabi ni Peter, the Christ of the living God. Purin mo na Panginoon, the word of eternal life. Isang paborito ng ating mga pastor. Laging napapakinggan yan. Isang paborito ng mga pastor. Patungkol sa persona ng Diyos. 1 Timothy chapter 3 verse 16. In without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit. Sin of angels, preached unto the Gentiles, was raised up unto glory. Puri ng ating pinamamalapay noon. Yan po ay isang paulit sinasabi, pinapakan ating mga pastor. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Without controversy, walang debate, walang pagtatalo. Great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang dakilang Diyos, naglikha ng langit at lupa, ay siya rin bumaba at naghayag sa laman. Sa ibang bersikulo, ibinihis ang pagkatao. Puri ng ating pinamamalapay noon. Ang dakilang Diyos na hindi nakikita, Espiritu, naglikha ng langit at lupa, ay bumaba, nag-anyong tao. Kaya nakikita siyang tao. Pero sabi po rito, justified in the Spirit. Napalintig, babaan ti Espiritu Santo. So alam natin, ang ating mahal sa Kristo nang siya po'y nandito sa lupa, sino nakapagsabi na may kasalanan ang ating mahal na Jesus? Wala. Sabi niyo, nung pagkasabi doon, sino magsabi na ako may kasalanan? Pero ito lang, ang malapay noon, wala siyang kasalanan. Puri ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. Sa isa, anong patunay dyan? Anong patunay? Yung resurrection. Ang resurrection ng ating malapay noon. Sino ang ating mahal sa Kristo? Praise the Lord. Sabi po rito, sin of angels. So, hindi na pagdodaan yan. Preach unto the Gentiles. Sino ang pinangal sa mga Hentil? Ang ating mahal sa Kristo. Sino ang pinaniwaan sa libutan? Ang ating mahal sa Kristo. Sinong itinaas sa kalangitan? Ang ating mahal sa Kristo. O mayroon bang nakagawan yan? Sa dami-dami ng relihiyon, yung kanilang mga iniidolo, mayroon bang nakagawan yan? O lalo pa sa huli. Anong sabi doon? Basahin po natin, Acts chapter 1 verse 9. Acts chapter 1 verse 9. Dito po sa aklat ng mga gawa, ang kabanata 1, ang talata 9.
At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y itinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Amen. Amen. Praise the Lord. Ano sabi ko kanina? It was raised up unto glory. Amen. Oh. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and the clouds received him out of their sight. Sino nakagawa niya? Oh, isipin mo, habang silang lahat, nagkukwento sila kasama mga disipulo. Sabi doon sa verse 8, Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. Habang sinasabi niyon, tinitingnan nila, siya po'y dahan-dahan paakyat, pataas, hanggang sa tinanggap ng ulap at nawala, hindi siya makita. Kung ikaw mismo ang nandun, kasama mo, mga masaksihan mo, sino ang ating Malusog Kristo? Palakpakan po natin malapay noon. Magpasalamat po tayo sa ating mga panahon. Ang ating ginagalang beloved, praise the Lord, sa katungang beloved Honorable Pastor, Israel Almeida. Praise the Lord. Nadyan ang kanang beloved Pastor na very supportive. Praise the Lord. Sa kanilang mga pangangaral, mga minamahal, totoong sila'y sinamahat ng ating dakilang Diyos. So nag-umpisa ang gawain na ito sa Ordoha Village. Although iilan-ilan sila, halos hindi makilala. Walang-wala lahat, kundi ang dala nila, gospel of salvation. Purin malapay noon, pero kumilos na malapay noon. Himala. Habang sila po'y nagiging tapat, patuloy himala, hindi maipaliwanag mga himala, kundi tanggapin gawa ng dakilang Diyos. Amen, mga minamahal. Oh. Amen. Oh. Praise the Lord. Himala. Hindi natin maisa-isa. Yung mga grabing matitinding himala, lumago at lumago ito. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ilang taon nang lumipas, habang lumilipas ang taon, ang gawain ng Panginoon, bumibilang na matitinding gawa ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng himala. Praise the Lord. Kaya, dapat may church anniversary. Amen, mga minamahal. 51 years of miracles. 51 years of faithfulness. 51 years of goodness of God sa Jesus Miracle Crusade. Mula doon sa maliit na lugar, halos hindi kilalang lugar sa Ordoha. Ngayon, dahil sa paglago ng gawain, dahil sa authority binigay ng ating mga Panginoon, sa ating beloved Paris in the Lord, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, praise the Lord, ay nakarating saan ibang lugar. Kasama sa Baguio City. Oh, palakpakan po natin ng mga Panginoon. Ngayon may 51 years church anniversary gaganapin sa lugar ng Marikina. Amen? Hindi ba nakakatuwang isipin yun? Sa haba ng panahon, praise the Lord. So, dapat lang ang purpose ng anniversary, isa yan, pasalamat. O, di ba mga minamahal? Hindi tayo mag-ipon dun, parang kwenta. Magpasalamat lang, sama-sama sumigaw. Buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. O. Kaya sa pasalamat kasama yung mga patutuo, ay kung balikan lahat magpatutuo mga tao, ay baka hindi matatapos ng ilang araw yan. Kaya sa atin, bilang dito sa Baguio, malayo man tayo rito, kasama pa rin tayo sa pamilya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nakinabang din tayo dahil totoo, may ginamit na malapay noon. Kaya ngayon sa oras na ito, praise the Lord, tayo po ay magpasalamat din. Maisigaw din natin, praise the Lord, buhay ang ating malapay noon
natin nakilala the Christ of the living God, the Word of eternal life. Ang dakilang Diyos nag-anyong tao. Siya ngayon ang nandito kasama natin, hindi nakikita. Kaya mag-ingat ang bawat isa kasi binabasa ang puso ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Yung laging nagtitiyong nagpapumbaba, grace to the humble. Tayo po'y umawit. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and all the honor, Lord, as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one. You are great, you the miracle so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong nagawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y yaman ng buong buhay ko. Sa'yo lang dakila ka, sa'yo pangagawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y yaman ng buong buhay ko. Sa'yo lang dakila ka, sa'yo magagawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y yaman ng buong buhay ko. Sa'yo lang Jesus, sa'yo lamang Jesus, sa'yo lamang Jesus. Amen. Praise the Lord. Kung may mga baguhan, al nandyan sa crowd, lumapit po kayo. Huwag kayong mahiya. Hallelujah. Pinag-usapan po rito, mabuting balita. Ang mabuting balita, ito'y nagdadala ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Itong mabuting balita, ito'y nagsasabi, mayroon tayong dakilang Diyos tagapagligtas.
ang ating mahal sa Kristo, mayroong dakilang Diyos nagpapagaling ng karamdaman. Mayroong dakilang Diyos naglulutas ng problema, nagbabago ng buhay. Hallelujah. Nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah. Ngayon, narito may baguhan. Hallelujah. Bago tayo umuwi, ating tanggapin ang ating mahal sa Kristo. Tulad ng aking nabanggit kanina, ang sentro ng usapin po dito, walang iba ang ating mahal sa Kristo. Praise the Lord. Siya'y totoo pag nakilala mo, tinanggap mo sa buhay mo. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Jesus is our everything. Jesus is all and in all. Kaya't mga minamahal, may 4 na susi ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, baptismo sa tubig. Pangapat, tanggapin na po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang una, pananampalataya. Kailangan ang pananampalataya maitamak. Maraming nagsasabi, pare-pareho. Hindi po. Kailangan ang pananampalataya maitamak. Para maitama, ang sentro ng usapin po dito, sabi po rito, Jesus saves. Jesus saves. Jesus saves. Siya lamang ang nakapagliligtas. Siya lamang ang totoong nagpapagaling. Ngunit, ang ating mahal sa Kristo na nakasulat po dito, hindi po bato, hindi po kahoy, hindi po plastic, hindi gawa ng tao. Ang dearest Jesus na nakasulat dito, siya po'y espiritu hindi nakikita. Pero siya po ay makapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang buhay natin. Praise the Lord. Maraming naghahanap ng pagbabago ng buhay. Pero hanggang isip lang. Dahil wala tayong magawa. Without me, you can do nothing. Sabi ng ating malapay noon. Praise the Lord. Kaya ulitin ko, ang ating mahal sa Kristo para sa mga bagong narito, ang ating dearest Jesus, nakasulat dito at binabasa diyan, na kung ipaliwanag sa inyo, siya po hindi po bato, hindi po kahoy, hindi po plastic, hindi po gawa ng tao. Ang ating mahal sa Kristo dito, praise the Lord, siya po ay espiritu makapangyarihan. Tulad niyong nakita niyo sa mga crowd na yan po ay galing sa iba't ibang buhay. Pero nung nakilala nila ang totoong dakilang Diyos, ang ating mahal sa Kristo, pinapangaral sa Jesus Miracle Crusade. Yung dating magulong buhay, siya po ay binago. Sila po ay binago ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling. Nagkaroon ng kapayapaan. Nagkaroon ng pag-asa. Buhay na walang hanggan. So, yan ang nais natin. Simple lang yan, pero kailangan maitama. Ang ating mahal sa Kristo, siya ang lahat-lahat. Sabi ng banal na kasulatan, Jesus is all and in all. Jesus is our everything. Pangalawa, pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. For all have sinned and come short to the glory of God. Aminin po natin yan. Lahat tayo nagkasala. Kaya, kung hindi ka nagkasala, hindi mo kailangan tagapagligtas. Pero lahat mo tayo nagkasala, yan ang dahilan, ang ating mga Panginoon. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Bakit? Para tayo po'y mapatawad. Purin mga Panginoon. Siyang nabayubay sa cross, sa pamilang dugo, na tumigil sa cross ng Kalbaryo, sabi noon, tayo po'y mapatawad. Pero kondisyon yan, kung tanggapin natin. No. So kailangan, tinapos ang malapit ng kanang gagawin, ang trabaho natin, kailangan tanggapin po natin. Maniwala po tayo sa Kanya. Magsisi po tayo. So, yan po, mamaya tayo po'y manalangin para sa ating pagsisi. Pangatlo, ang baptismo sa tubig. Maraming baptismo sa tubig. Iyan po'y isang debate. Baptismo, isang debate yan. May nagsasabi, wisikan mo ng tubig, pwede na. Yung iba may nagsabi, kahit hindi na. Oh. May
Nagsasabi na, pero may nagsabi naman, sabi lang, kailangan mabaptismohan sa tubig. Oo. Puri malapay noon. Sa atin, maniwala po kayo. Simple lang ang paliwanag natin. Gayain natin ang ating malapay noon, Jesus. Hindi po tayo magkakamali. Amen? Gayain natin ang mga apostoles, hindi tayo magkamali. Ibasin natin sa Biblia. Paano nabaptismo natin malapay sa Kristo? Sa River Jordan. River Jordan. Matthew chapter 3, verse 13 to 16. Nung nandun si John Bautista doon sa River Jordan, pumunta ang Juan, ating malapay sa Kristo para magbaptismo. Nung makita na Juan Bautista, sabi na, bakit ka punta magbaptismo? Sabi ng ating malapay doon, suffer it to be so now to fulfill all righteousness. Sumang-ayon nga si Juan Bautista. Sumang-ayon nga si Juan Bautista. Nung binaptismuhan, anong ginawa niya? Inilubog ang ating malapay sa Kristo sa tubig. O, palakpakan po natin malapay noon. So, yan ang pong malinaw nakikita doon. Ang mabaptismuhan, kailangan ilubog sa tubig. O, siya ang ating malapay hindi kumontra. Sumang-ayon. Dahil yun ang tama. At yan po ang kahulugan ninang baptize to immerse. O, palakpakan po natin ang ating pinamamalapay noon. Dagdag paliwanag. Acts chapter 2 verse 38. Ito ang unang baptismo ng mga apostoles. Nung sila po'y magbaptismo dahil nagtanong mga tao, anong gagawin namin? Sumagot si Pedro. Sabi niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Ngayon, gayain natin yun. Hindi kailangan, gayain natin. Kaya sa Jesus Miracle Crusade, sila po'y nagbabaptismo, ginagamit ito, Acts chapter 2, verse 38. Una, sabi doon, magsisi. Sino magsisi? Tayong may sapat na isip. Yung bata na inosente, kahit sabihin, magsisi ka, ay baka tawanan ka ng bata. Hindi naunawaan yan. Sino magsisi? Tayong may sapat na isip. Malapay noon, ako'y nagkasala. O, pangalawa, repent and be baptized. Magpabaptismo. Sa paano? Ilubog ka sa tubig. Anong kasunod? In the name of Jesus Christ. Sang-ayon sa Biblia, sabi nyo, in everything you do, do it in the name of Jesus Christ. Madalangin ka sa pangalan ni Jesus. Magbaptismo ka sa pangalan ni Jesus. Hindi tayo magkakamali. O, palakpakan po natin malapay noon. Pagkatapos yan, tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Malapay noon. Habang nagpapatuloy, malapay ang gagawan yan. Kaya dito, ang daming iba't ibang mga patungkol sa baptismo. Kung hindi totoo ang baptismo natin, hindi natin makikita ang mga himalan yan. Yung iba, dying. Pagkatapos ng baptismo, imbis na tuloy mamatay, nagising pala. Lalong nabuhay. Amen. Yung iba, talaga mahina. Mayroon dinadala. Pagkatapos ng baptismo, sabi nila, nakaramdam ako ng kaginhawaan. Nakaramdam ako ng ilang porsyento. Kaya't pag kami ng mahal, kung hindi tama, hindi natin tatanggapin yung mga bagay na yon. Amen? Siyempre, kung gawin naman natin, hindi yung napipilitan. Ang gusto ng malapay noon, yung tayo po'y kusak, nagsasabi na, malapay noon, ako'y decision ko, kagalakan ko, magpabaptismo para mapatawad ang kasalanan. Tayo po'y manalangin, igagayad namin po kayo. Ito'y panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagsisisi. Mahal na Panginoon, ako po nagpapasalamat, dinala mo ako sa lugar na ito. Aking nasaksihan ang gawain sa lugar na ito. Aking napakinggan iba't ibang mga himala. Malapay noon, aking napakinggan, ikaw malapay sa Kristo, ang totoong Diyos, ang dakilang tagapagligtas, ang buhay na walang hanggan. Ang dakilang manggagamot, ang dakilang nagbabago ng buhay. Narito ako ngayon, malapay noon, binubuksan ko ang aking puso. Ako'y nagpapakumbaba, huminang habag sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkasala. Mula ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Malapay noon, tinatanggap kita ngayon. Pumasok ka sa aking puso, gawin mo akong tunay na anak mo, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
Gamitin mo ako sa aking mahal sa buhay, sa mga kilala. Opo, malapay noon. Ito po ang aking samutalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami po'y manalangin. Sa panguna po ng aming pinagalang beloved, praise the Lord. Narito kami malapay noon, sama-sama, nagpapakumbaba. Lumalapit sa iyo, nakita mo malapay noon ang mga baguhan. Hallelujah. Nagbukas ang mga puso. Hallelujah. At tumanggap sa iyo malapay noon. Isulat mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay at nawa po, hindi ito huli, kundi umpisa ng kanilang paglilingkod sa iyo. Gamitin mo sila sa kamamahal sa buhay, sa mga kakilala, mga kaibigan, sa kanilang mga lugar. Upo, malapay noon. Kabayan mo sila sa kanilang paglilingkod, magpatuloy. Ito po ang amis sa mudalangin. Hallelujah. Sa pangunang ginagalang beloved, praise the Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Puri ng ating pinamamalapay na mamaya, at bago tayo umuwi, tulad ng tayo po'y magbabautismo. Praise the Lord. Libre yan, walang bayad. Amen. At ang lalong-lalong kung tayo mga pangangailangan, bilisan natin, sundin ang kalooban ng ating mga Panginoon. Bigay natin sa mga Panginoon, siya ang tutugon natin yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. So mamaya, bago mo magbabautismo, narito ang ating beloved Brother Serge Espinosa para sa ating mga announcement. Pero bago yan, tayo po idadako sa ating panalangin, pangkalahatan. Ito ang oras, sabihin po natin ang ating problema sa mga Panginoon. Ilihans natin ang mga sarili po natin. Hallelujah. Sama-sama po tayo. Hallelujah. Sa pangalan ng ating mga Kristo, narito kami mga Panginoon. Hallelujah. Lumalapit sa iyo ngayon. Nakikita mo ang iyong manak, nagsusuma mo, nakataas sa mga kamay, iba po'y nakaluhod, o pumalapay noon. Kami po, Diyos, hallelujah. Totoo, nanampalataya. Ikaw lang ang dakilang Diyos. Malapitan sa iba't ibang problema, makaramdaman, hallelujah, mga problema. Hallelujah. Dalangin po namin ngayon sa oras na ito. Sa pangunguna ng aming ginagalang beloved, praise the Lord, aming sinasaway lahat ng uri, problema, karamdaman, demons of sickness and diseases, and all mass infirmities, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS, ischemisis, heart disease, kidney trouble, psoriasis, anumang problema niyan. Hallelujah, 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 in Jesus' name. In Jesus' name, cast out, cast out, cast out. Lahat ng uri, problema at makaramdaman namin sinasaway lahat ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Puri ng ating pinamamalapay noon. Hallelujah. Praise the Lord. At tulad ng ating dating ginagawa, tayo po ay tumatalon sa mga baguhan. Manibago po tayo. Pero ito po, ginagawa sa Jesus Miracle Crusade. Napatunayan ito sa panahon ng mga panganib. Kapag tayo po sumisigaw, taos po ng halot, praise the Lord, nandyan yung kamay ng ating malapay noon. Amen? So yan po ay nababasa po natin sa Biblia. Hindi po gawa-gawa yan. Revelation chapter 19 verse 1. Nagsabi, lahat ng kapurihan, kalwatian, kadakilaan, kapangyarihan, kaligtasan, nauukol sa ating dakilang Diyos laban. Sabay-sabay, tayo ito balon, seryoso. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! O rin ating mga Panginoon, narito po, ating may kapumanggawa, bilang Brother Serge Espinosa para sa ating mga announcement. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. At God bless you po sa aking kapamanggagawa. Ating po mahal na mangaral, ang ating beloved preacher, Kiasem Dawayan. At tayo'y pinagpalang muli ng ating pinakamahal na Pinoon sa hapong pong ito, sa magandang mensahe ng kaligtasan na ating pong napakinggan. At mga minamahal, tayo po ay patuloy mga minamahal na sumuporta, magbigay. Praise God sa ating tuloy-tuloy na pagkuha ng ating pong special offering para sa ating pong pagpapagawa mga minamahal at pagpapasaayos, amen, ng ating pong bahay, sambahan. Amen. At alam ko po mga minamahal, tayo ay patuloy na sumusuporta at patuloy na nagbibigay.
at iyan naman ay hindi kalilimutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibabalik at ibabalik yan ng napakaraming beses. Amen? Kaya tayong lahat ay sama-samang manalangin. Dakilat mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Aming pinakamamahal na Pinoon, naririto muli ang bawat isa, magkakaloob at magbibigay ng aming pong special offering para sa ayos at papapaganda, papagawa ng bahay-sambahan. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat kamay at matatapat na mga kapatiran na patuloy na sumusuporta at patuloy na nagbibigay. Pagpalain mo sila sa lahat ng bagay at basbasan mo po ang kanilang ipagkakaloob sa hapong pong ito. Ito ang aming samodalangin sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksiliin ang di naman kaya't magbigay ka kung pusong magandang at sa iyo'y ipagkakaloob. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksiliin ang di naman kaya't magbigay ka kung pusong magandang at sa iyo'y ipagkakaloob. At sa iyo'y ipagkakaloob. At sa iyo'y ipagkakaloob. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Pinoon. At mga minamahal, pagpalain tayong lubusan ng ating pinakamamahal na Pinoon. At mga minamahal, praise God, hallelujah. Huwag po tayo mga minamahal absent sa ating po mga pananambahan na ating isinasagawa patuloy dito po sa Pastoral House. Mga minamahal, amen. Sa darating na midweek service po natin, araw po ito ng Miyerkules, alas 12 po tayo magsisimula ang ating pananambahan. At sa darating na Friday, mga minamahal, alas 4 ng hapon hanggang alas 10. At sa darating linggo, mga minamahal, dito po tayo. Amen. At mga minamahal, sa mga kapatid po natin, mga minamahal na bababa, mga minamahal, praise God, at ating isiselebra, mga minamahal ko, ang 51 year church anniversary diyan po sa Marikina Sports Center, mga minamahal. Kaya kung kayo po ay bababa, mas maganda, maaga po kayo, mga minamahal, na bumaba. Amen? Praise God. Sapagkat kami galing doon kahapon, minamahal, halos okupado na po, mga minamahal ko, lahat, minamahal. Ibig sabihin, talagang mga nalagyan na ng mga upuan at may mga kapatiran na nananggaling pa sa iba't ibang mga outstation. At talagang pinagpala, mga minamahal ko, sapagkat kahapon pa lamang talagang marami na po tayong mga kapatid na nariyan, mga minamahal. Kaya kung maari, mga minamahal, maaga po ang mga kapatid natin kung kayo po ay bababa, mga minamahal. Para sa ganon ay magkaroon tayo, mga minamahal ko, ng espasyo o lugar, minamahal, para tayo po ay may maupaan. At mag-pray din po tayo na tayo makapag-park kung may mga sasakyan po tayong dala-dala. Amen? At mga minamahal, meron po tayong pananalangin sa may mga karamdaman. Meron din tayong counseling, minamahal. Praise God. At tuloy-tuloy din po ang inyo pong pledge, mga minamahal. Loobin ng ating pinakamalapin noon after po nitong church anniversary. Mga minamahal, amen. Praise God, hallelujah, ay magpapagawa na po tayo ng mga leaflets, tarpaulin, minamahal, at kung lalabas na po yung permit po natin, pwede na po tayong maglagay ng mga, kung na matatapos na ang mga leaflets sa tarpaulin na ipinagawa, mga minamahal ko, ay, at may mga permit na po tayo, atin na pong sisimulan daw po ang pamimigay o pagkakabit ng mga tarpaulin. Amen? Pero unang-una pa rin, mga minamahal ko, yung pag-aayuno. So bago magkabit, mga minamahal at mamigay,
Amen. Kinakailangang mag-ayuno po muna tayo para yung gabay at patnubay ng Diyos ay sumaatin, mga minamahal. Sapagkat hindi basta-basta ang magkakabit at hindi basta-basta ang mamimigay ng mga leaflets, mga minamahal. Kaya kinakailangang lakipan ito, minamahal ko, praise God, ng pag-ayuno at pananalangin. Amen? Sapagkat yan ang pinakamabisang pamamaraan, minamahal ko, ng tagumpay ng krusada ng ating pinakamahal na Pinoon. At ang krusada, mga minamahal, yan po'y gaganapin sa Convention Center. At sa Abril 2 hanggang 5 po, minamahal. 4 na araw po, mga minamahal. Kaya tayo po'y maghanda, mga minamahal. Kumuha tayo ng mga leaflets po dyan sa ating sister information at mamigay po tayo at mag-share sa ating mga unsaved loved ones, minamahal ko, mga kapitbahay. Praise God, hallelujah. Bago dumating ito pong banal na kursada ng ating napakabait na Diyos sa langit. Amen? At ang ating pong radio program, ito po'y tuwing Lunes, minamahal hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Amen? Patuloy rin po ang inyong pong pledge, mga minamahal. At dun sa envelope na puti, minamahal, kung kayo po ay nakatanggap, mga minamahal, ibigay niyo yung the best, mga minamahal, para sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon at krusada, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, kung wala na po tayong mga karagdagang mga announcement, amen, we love you in the Lord, but there is Jesus loves you more and more and more and more. At tayo po, mga minamahal, tumayo na po at tayo lubos na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon muli sa tagumpay na ating isinagawang gawain sa araw na ito. At narito po ang mananalangin sa ating pagtatapos, ang aking kapong mga gawa, ating beloved na Marlon Maulit. Amen. Praise God. Praise the Lord. God bless you po, beloved ko, beloved Brother Sir Spinoza. Mga minamahal, tayo po mananalangin, mga minamahal, halos sa ating pagtatapos. Dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po, minsan pa sa iyong banal na gawain. Natapos na, malapay noon. Hallelujah. Maraming salamat po, malapay noon sa tagumpay muli na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, malapay noon. Maraming salamat sa aming pagpupuri, awitin makalangit, malapay noon. Hallelujah. Ng mga joyful songs, solemn songs, malapay noon. Hallelujah. Sa mga pinagpalang patutuo ng aming mga minamahal na kapatiran, malapay noon. Hallelujah. Lalong sa special na awitin ng aming mga minamahal na pag-iwit. Lalong higit, malapay noon sa iyong banal na presensya, patuloy mong pinadarama, ibinubuhos sa bawat isa sa amin, malapay noon. Sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, maraming salamat po, malapay noon. At higit sa lahat, malapay noon sa iyong mensahe ng kaligtasan, dinala ng aming pinagpalang mangaral sa hapong ito, malapay noon. Hallelujah. Dakilang Diyos, hallelujah. Sa hapong ito, malapay noon kung paano mo po iningatan ang bawat isa sa aming pagtungo sa dakong ito ng panambahan namin, malapay noon. Ganon din po sa aming pag-uwi, malapay noon. Hallelujah. Hallelujah. Kami po ingatan muli, malapay noon na kami po ay maghiwa-hiwalay, malapay noon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Sa aming pag-uwi, hallelujah, sa kanya-kanyang tahanan, malapay noon. Ito po ang amon sa amin. Dalangin sa matuwis makapangyarihan pangalan ni Jesus, we pray in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Praise God. Glory to God. God bless you po. At tayong lahat, mga minamahal, ay magkamayan. Ingat po tayo sa ating pong pag-uwi. Amen.